Ayan, hello! Welcome back to another vlog. Ano ba yan? Buti pa akong maano. Anyway, yeah, hindi na i-edit today. Charis. Ayun, welcome back sa another vlog, another eme. Charis. Ayun na nga mga Inday. This is all about priority date, kung worth it pa bang pumunta dito sa Jumerica with the priority with the priority date going backward. Pero bago yon, may gusto lang akong i-clarify sa inyo, mga kabeshi, Charis. Ano ba yan? Ang galaw mo masyado kan. Baka may mag-comment na naman dito na kung ano na naman yung nasinghot mo. Charis! Ayan. Gusto ko lang i-clarify yung, ano tong tawag na to, yung previous video ko kasi maraming nagko-comment na umalis ka na dyan, it's unhealthy for you, ganyan. The reason why the video was posted is, Charis, ayan, meron talagang reason kung bakit pinost ko yung video na yon. At hindi para sabihin sa inyo na aalis na ako ng emergency department sa hospital na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Kung tinapos nyo talaga yung vlog na yon, yung video na yon, is that marirealize nyo na ang reason na kung bakit pinost ko yung video na yon is para sabihin sa inyo na lahat tayo, meron kanya-kanyang bad days, meron kanya-kanyang worst day in bedside. Almost every month, every week, or sometimes every 2 months lang or every 3 months lang. Hindi naman every day na parang sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos ay nabubuli tayo or napapagkaisahan tayo. Meron talaga tayong mga days na parang yung team or set of nurses on that day is worse. In short, puno ng mga pamilyang elite at pamilyang Saragosa. Charis! Joke lang yon. Okay. Skip na natin yung ano na yon, yung topic na yon mga Inday. Nakakaloka. Baka marami na nang maano dito. So, hindi yun ang purpose. Ang purpose talaga is para sabihin na, para ma-encourage or para malaman ninyo na just in case malagay kayo sa ganong situation in the future, hindi kayo basta-bastang umalis at mag-resign because it will cost a lot. Pero kung araw-araw nyong dinadanas ang worst day, ay hindi na tama iyon. Pero kung paminsan-minsan lang naman, like once in a month, once in 2 weeks, mga ganyan, normal lang yon. Kasi, nasaan kayo? Bedside nursing. Napaka-stressful ang bedside nursing. Believe me or not. Believe me or not, Charis. Ayan, dumako na tayo sa EB3. Agugoy! Ang dami na namang nai-stress dito, doy. Parang gusto nang yarn. Parang gusto nang umalis. Gustong-gusto nang umalis ng Middle East, gustong-gusto nang umalis ng Pilipinas. Nadismaya kasi nag-move backward na naman. I think umatras siya sa 2020. Of December ba yun? Tingnan natin sa Lefora. I think December. Kasi ano-ano na naman to eh. Oh my God! December 1 of 2020. So, halos ilan yun? 2024 na ngayon. Halos 4 years. O, diba? Nakakaloka. Nakakadismaya talaga at nakakalungkot, mga beshi. Kasi nga, 4 years. Ang dami ngang may mga nag-PM nga sa akin. Ang dami talaga. Ano kasi, Charis? MG, ang daming nag-PM sa akin, mga Inday. Tingnan natin. Ano ba yan? Kamaano pa ako dito, Anyway. Ayun, tingnan natin yung mga messages. Merong nag-message sa akin. Nasaan na ba yun? Ayan, merong nag-message dito. Sir Ken, good day po. Isa po kami sa mga tagapanood ninyo sa YouTube. Kami po ng husband ko, pati ng anak ko. Wow! Pati anak niya nanonood sa Charis! Ano ba yan? Thank you so much. Dahil natutuwa kayo at hindi kayo naiinis sa mga vlog ko.
maski ano lang to, real talk or ano lang to, parang mga spontaneous vlog lang kung ano lang yung maisip ko. Kaya bihira lang din ako mag-vlog kasi hindi naman ako full-time content creator. Sa mga nag-aano sa akin, nagpi-PM sa akin na mag-vlog daw ako araw-araw. Naku, Day, hindi kakayanin, Day. Hindi po artista ang lola nyo, mukha lang. Charis! Ayan. Hindi ko kaya diyang araw-araw mga Inday or maski every 2 days, parang hindi ko kakayanin. Kung siguro hindi ako nagtatrabaho as a nurse or nagtatrabaho lang ako part-time, kaya ko siguro yon. Charis. Pero hindi ko magagawa yung mga ganon. Maybe before, kasi humaling ako sa pagbablog kasi nga medyo stressful yung first 6 months ko at naging sandalan ko ang vlogging sa pag-a-adjust ko dito sa Jumerica. Ayan. Tapusin natin yung message niya. Sir Ken, for 15 years po, kakapasa ko pa lang ng NLE ng husband ko. Kakapasa ng husband ko ng 2022. Medyo nalulungkot po ako kasi parang huli na po ang pangarap po naming mag-asawa. Hindi ko po alam pero parang kasalanan po namin kasi inuna po namin kumita agad ng pera nung time po ng 2009 grad kami. Ayan, nung 2009 pa silang grad. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Meron akong kakilala na nagni-nursing pa lang ngayon at gustong makapunta dito sa Amerika. Kayo, pumasa na kayo ng NLE. Konting kembot na lang, review. Tapos mag-NCLEX kayo kung kaya na. O diba, bongga, hindi pa huli ang lahat. O diba? Charis, maski umatras pa yan ng bonggang-bongga, darating at darating yung time na makakapunta kayo dito sa Jumerica. Wag nang mag-isip ng hindi ko na kaya, hindi ko na, huli na ang lahat, masyado na akong matanda. Day, mas marami pang nasa likuran nyo. Yun yung always yung isipin at ipasok sa inyong isipan sa mga kukote nyo. Lalo na yung mga nagde-depress-depressan ngayon na pumasa na ng NCLEX, may IELTS na, may priority date na, waiting na lang ng DQ or yung iba nga waiting na ng interview pero nagde-depress-depressan pa rin. O diba, ang dami pang nasa hulihan nyo mga Inday. At least nasa frontline na kayo. Diba? Huwag nyong iisipin kung sino yung mga nasa unahan ninyo. Always nyong isipin at mag-focus sa inyong sarili. Okay? Mag-focus kasi marami pang nasa hulihan ninyo mga Inday na umaasa na hindi kayo susuko. O diba? Ako nga dito stress na stress pero hindi pa rin sumusuko kasi alam ko na kapag sumuko ako, yung mga subscriber ko, follower, yung mga iba ay madidismaya, diba? So, ang gawin natin, i-inspire natin yung mga sarili natin, i-motivate natin yung mga sarili natin na magpatuloy sa buhay. Kasi walang nahuhuli, walang advance. Okay, nasa tamang panahon tayo. Darating at darating yung panahon na makakamtan ninyo ang inyong American dream. I know, mahirap ilagay yung, yung situation. Ano na naman ako? Wait lang. Sa situation ninyo, 'di ba? Mahirap as in nakakaloka. Ako rin dumaan din ako diyan. Kaya normal lang na mag-depression kasi ako marami ring delays. Though wala masyadong delay sa pag-aantay ng priority date, sa pag-aantay ng interview, pero marami akong pinagdaanan bago ako makapasa ng NCLEX as into the highest level. Kung matatandaan ninyo, 2 beses nga ako kumuha ng IELTS at akala ko hindi na ako makakapag-Amerika kasi nga hindi ko naipasa nung una yung aking IELTS. O diba? In which aminado naman ako nun. Alam naman ng buong sambayanan. Buong sambayanan! Sa lahat ng mga nagpa-follow sa akin, alam naman nila na parang 2 beses ako kumuha ng IELTS. Diba? Kasi nga, hindi dahil sa hindi ko maipasa yung speaking, kung hindi dahil hindi ko itawid yung 6.5 na overall band score. Palating bagsak ang reading ko. Charis, hindi marunong magbasa. Wala lang comprehension, Day. Ayun.
Thank you so much sa lahat ng mga nagfa-follow pa rin sa akin, sa lahat ng mga nagko-comment. It really means a lot to me kapag nagko-comment at nagre-react or nagla-like kayo. Kasi alam niyo kung bakit, meron tayong engagement. Charis. At ito pa, gusto ko palang sabihin sa mga taong nagpi-PM sa akin to be, merong nag-PM sa akin, i-flash ko na lang dito. Saan na ba yun? Sa page ko ata, nurse scan page. Tingnan natin. Wait lang. Kan masarik. Nurse scan. Ayan. Merong nag-PM sa akin dito na elevate your YouTube channel with expert CEO service. Mga ganyan-ganyan. Siguro mga editor ito. Gusto ko lang linawin sa mga nag-PM sa akin na hindi po ako full-time content creator. Wala rin po akong ambisyon na maging sikat or maging parang super bongga yung aking YouTube channel, no? Or makainganyo ng maraming mga viewers. Wala po akong ganong ambisyon. So, ginagawa ko lang po ito kasi gusto kong ilabas yung mga sentiment ko, yung mga statement ko, yung mga nararamdaman ko every time may maisip ako na about sa nursing, about sa EB3, about sa kung ano-ano pang mga topic. So, at hindi ko rin po ginagawang negosyo itong pag-YouTube, day. Kung alam nyo lang, putyo-putyo lang kinikita, day. Salamat naman at kumikita, maski konti. Charis. So, wala akong pambayad, wala akong budget sa ganitong mga editor na mga ganyan. At wala akong balak na gawing itong full-time ng bonggang-bongga. Okay, so, wala, as in. So, sa mga nagpi-PM, ewan ko kung Pilipino ito, or Indian, or English or kung ano man na tao, ang reply ko lang is, sabi nga, I'm waiting for your message, feel free to message me. Sabi ko, sinabi pa dito, I am already auditing your YouTube channel for some challenging issue to grow your YouTube. Wala akong balak na i-grow ito, Charis. As in, wala akong kaano-ano na ambisyon na maging sikat. Ang reply ko, dili ako'y interesado dong. Ang reply, okay dear. Ewan ko kung translate niya lang yung sinabi ko or naintindihan niya talaga yung sinabi ko na dili ako interesado dong. Diba? Bonggacious. Sa mga nagtatanong naman kung saan ako nag-i-invest, specific investment, kung anong stock ang pinag-invest lang, sana maging kung ano man yung mga investment na ginagawa ko. Sinasabi ko naman sa YouTube channel ko kung ano yung mga investment or kung saan ako nag-i-invest. Hanggang dun na lang tayo, day. Okay? In regards to mga specific details, wag na lang nating, hindi ko siya masasabi sa inyo kasi sobrang personal na. In my own opinion, okay? As much as possible, nililimit ko na yung mga nilalabas kong financial information right now. Baka habulin tayo ng IRS. Charis! Mayaman ka, girl! Ayan. Sa mga nagsasabi naman na parang umalis na ako, happy pa naman ako. As in, happy ako ngayon kung saang work ako ngayon. Sa mga nakaraang araw, okay naman yung allocated na assignment and patience sa akin. So, hindi naman siya unfair. Nilabas ko lang talaga yung video na yon, yung nakaraang video, is that hindi para sabihin na worse yung area ko ngayon, kundi para sabihin na normal lang na merong gangster or Saragossa family sa isang unit. Okay? It's either titiisin ninyo or left na lang kayo. Normal lang din na meron kayong worst day of your life. So, normal lang yun mga inday, hindi dapat ikabahala at hindi dapat mauwi sa resignation agad-agad kinabukasan. Kasi merong mga taong ganun. So, gusto ko lang i-post yung video na yun para maging babala just in case in the future sa mga bagong darating ngayon na wag magpadalos-dalos ng desisyon kasi maraming staff
ang nagpadalos-dalos ng desisyon, and it cost them a lot of money. Buying out their contract, buying out their apartment contract, as in to the highest level. Maging financially responsible tayo sa lahat ng bagay. Ako mismo, marami akong pinagsisisihan sa mga finances ko dito, but alhamdulillah, okay na ako ngayon, okay na yung finances ko at nakabawi na ng bonggang-bongga. Nakabawi! Ayun. So, sa lahat ng mga subscriber ko na nagsasabing thank you so much, na nagsasabing sana malampasan ko yung mga struggle ko, yes, nalalampasan naman po sa awan ng Diyos. So, medyo humahaba na ang video na to. So, tatapusin na natin dito pa lang mga Inday. Dito pa lang, charis. Ayan, sige na, see you on my next vlog mga Inday. Laging pakakatandaan sa mga nag-aantay pa ng EB3 Immigrant Visa mga Inday. Please lang, okay? Please lang, maging mahinahon, maging patience, at hindi naman sinasabi kong kalimutan nyo na yung inyong pangarap na maging isang USRN just because nagka-retro. Pero for the meantime, mag-create kayo or gumawa kayo ng mga something na pagkakaabalahan ninyo, okay? Para lang ma-distract or ma-divert yung attention ninyo sa ibang mga bagay. Lalo na kung, for example, kakapasan nyo pa lang ng NCLEX, hindi pa napapal yung priority date ninyo, o ayan, di ba? Kung nasa Pinas kayo ngayon, mag-apply sa Middle East, as in pinakamagandang experience ang Middle East kung kaya ninyo. Or pumasok kayo sa mga magagandang ospital dyan sa Pilipinas like St. Luke's, Makati Med, the Medical City, Enrich talaga. O siya, sige na mga Inday, hanggang dito na lang ang vlog na to. Sige na, babush na. Bye! Kapon ka! Charis! Ano ka? Thailand girl? From Thailand. Ay nako, gusto ko nang bumalik ng Thailand at magkapon ka, day. O siya, sige na mga Inday, babush na, hanggang dito na lang. Bye! Mwah! Shalak!